yung mga bata, 6 and 5 years old, nakaranas ng pagmumolestya mula sa sarili nilang lolo. Opo, opo. Paano po ninyo nalaman? Nagkaroon kasi kami ng kasunduan ng nanay nung pag-uwi niya mula abroad na meron akong once a week na visitation. Bakit? Naghiwalay na kayo? Before pa siya nag-abroad, isiwalay na kami. Hiwalay na Oo, talaga. hiwalay na. Pero nagkaroon lang kayo ng arrangement na habang nasa abroad nga naman siya, nasa iyo muna. So bumalik siya, kinuha na niya yung bata. Kasama yung lolo, siguro sa bahay na yon. Oo. Dahil nang pag-uwi niya galing abroad, doon sila nakatira sa bahay talaga nila ng lolo. Mag-isa sila doon, sir, sa isang bahay. Lolo, lola, lahat po, family. Ngayon, nakalipas na po iyon, nalaman po ninyo. Mga bata pala, ganito na yung nagiging karanasan doon. Matagal na pala yung ginawa, sir. Ngayon, doon lang nagsumbong yung bata sa kanya nung last bisita niya. Sumbong ng bata sa akin, dinala ko kaagad sa police station. Di ba dapat may palagi naka-duty na May Women's and Children's Desk dyan. Dinala ko sir ng Friday ng hapon dahil Friday ng hapon yun nangyari. Timing daw, walang naka-duty na WCPD. Okay. So, pinabalik ako ng kinabukasan. Pero before ko dinala sir, dinala ko muna sa Baybay City na police. Pina-assess ko sa WCPD. Positive ang finding ng taga-women's doon sa pag-uusap lang, statement pa lang ng bata. So yung bata mismo. Pinapabalik lang ako kasi jurisdiction daw ng Ormoc. So, kailangan namin umuwi muna. Pag uwi namin, kinabukasan, tumawag ako sa Station 4 kung may naka-duty na ba na WCPD. Sabi sa akin ng nakausap ko sa phone, wala pa daw. Tapos kinabukasan is Sunday. Balik na lang kayo Monday. So, naging Monday ng usapan. Kumain lang muna kami sa labas. Nang dalan kami tanghali. Na ano na lang kung may tumawag sa akin, taga WCPD daw sa Ormoc. Pakilala siya. Iba kasi yung, hindi ko lang ma-recall kung anong pangalan. Siya daw ang nasa women's. Tumawag ako ng contact ko sa WCPD, sa Station 4. Kinonfirm ko kung may naka-duty ba dyan na yung pangalan. Oo. Which is wala daw. So, nireplyan ko na lang, ma'am. Di lang ako mag-communicate muna sa'yo kasi di man confirm na taga Station 4 ka. Okay. Tapos, tinawagan ako ulit ng hepe na mismo. Sinabihan ako na dalhin mo mga bata dito kung ayaw mo magka-problema. So, doon ko na na-confirm na yung tumawag pala din sa akin, inaugment lang pala. Yung lolo po ba nakasuhan na? Nakasuhan na siya, sir, pero sa na-receive namin dito, na-dismiss with prejudice yung pagkakaintindi namin. So napawalang sala yung lolo. May korte yan? Galing sa korte na yan? Ito, sir. Ganito, no? Kasi again, no, if court order po yan, then hindi po kami manghihimasok. Okay? Kasi I suppose, nagpresenta na po ng mga evidence dyan and everything. No? So, yung lolo, napawalang sala? Kahit may medical legal. Paanong na-dismiss yung kaso? Yun, hindi ko basta sila na lang makakasagot. Ito, medical legal report. Internal examination, there is fresh hymenal laceration at 3 and 6 and 9 o'clock position nung bata. Yung bata is 5 years old. Hindi naman po sa korte to, no? Doon sa piskalya po ito. Again, no, we don't want na manghimasok doon po sa kanilang ginawang investigasyon. Pero base lang po dito sa inabot po sa amin, ang lumabas po dito, sir, there was recantation of the victims. Binawi po nung mga bata yung kanilang testimonya. Imposible Paano kasi, pong sir. nangyari yun? Yun, isang yung tanong yun. medical legal, kinonfirm na. Tapos, Pero sir, I just like to correct you, dito po is dismissed without prejudice. Kayo po ay malaya pa rin na makakapag-file. Okay? Mapapanagot pa rin po ninyo ang may sala po. Okay? Yun po yung gusto kong sabihin. Pero, aware ba kayo na nagkaroon po ng pagbawi ng testimonya? na-aware na lang ako, sir, nung binigay na sa akin yan, ng result. Okay. 3 months after nung pangyayari. Attorney, isa kong tanong, nung dinala namin yung mga bata sa CSWD, syempre mga bata, ang custody is sa nanay talaga. That's correct. Opo. Pero sa akin nagsumbong ang mga bata, wala ba akong right na malaman or makausap sila kahit once a week, makamusta sila? Dahil simula nung na-turn over namin ng mga bata sa CSWD, never ko nang nakausap. Una po, ang sabi po ninyo, sa batas, dahil nanay nga, hindi kayo kasal, yung custody and parental authority ay nandun po sa nanay. Okay? Batas po ang nagsasabi po niyan. Pero kailangan din po nating alalahanin na yung provision po ng batas na yan ay hindi po absolute. Okay? Bakit? May mga instances naman talaga na hindi na rin po makabubuti na yung mga bata is manatili sa nanay. In short, kung batas lamang po ang pag-uusapan, nasa nanay. Pero, pwede pong tanggalin yung karapatan na yan sa kanya.
Tayo nga lang yung magpapatunay na hindi na siya nararapat na may kustodiya doon sa bata. In short, in other words, no, tayo po yung kailangang magbigay ng ebidensya. Nangyari sa kaso, sir, yung na-dismiss, yan siguro, kung titingnan talaga ng mabuti, mapuprove natin na mayroong negligence ng nanay. Ngayon, syempre, ayoko pong pangunahan yan, ha? Ang kaya po sinasabi ko po na kailangan ko po yung buong dokumento dito, pero base nga po dito sa nabanggit po ninyo, kung nasa bahay nila, 'di ba? Yung mga bata na 'to, kasamahan nila 'yon, magulang niya 'yon, may kagagawan. Isang 'Di ba? bahay lang talaga. Na-confirm naman ng medico legal. Ba't sa'yo pa nagsumbong? Bakit hinayaan na yung mga bata na 'to? 5 years old, 6 years old? Paano yung mga musmos na 'yan? Kasi, Shari, pag sinabi mo kasi na binaliktad niya yung testimonya niya, in the first place, sinasabi mo na yung una niyang testimonya, yung bata is nagsinungaling. Bakit naman magsisinungaling ang bata? Kung magsisinungaling man yan, siguro may tinatago siyang laruan, may Tapos- tinakas na tsokolate, pero isisinungaling niya, aakusahan niya yung matanda na ganito, minolest siya ako nung matanda to, hinawakan yung ari ko. Bakit? Anong meron yung bata na yan? And bakit yung medical legal? Bakit ganun po yung kanyang naging findings? Baka may ground tayo para mapawala sa kanya po yung kustodiya ng mga bata. In short, no, nagkaroon po ng pagkukulang. Isang pa natin yung kaso na yan. Thank you. Hindi naman bumaliktad yung medical legal eh. Napaikot-ikot siguro. Again, I'm not saying na merong ganun nangyari, pero for a kid, akusahan niya yung lolo niya. In the end, bigla na lang niyang babawiin. Sinong maniniwala dyan? Tapos, attorney, based pa sa police na investigator at yung sa SWD, kinuha na nilang statement ang mga bata. Dalawang Ang first statement, ang interval niyan sa pagkuha ng second statement is almost 3 weeks. Consistent daw. Nagbaliktad lang talaga ang bata after 3 months nung sa hearing. Ang maganda po dito, sir, there will be reinvestigation. Okay? Isasampa po ulit lahat ng kaso na ito. We will make sure, no, na yung isasampa natin will be stronger. Thank you. Diyan thank pa you. sa naunang mga naging testimonya. Thank you, sir. Hindi po pwede. Yung mga bata kasi walang kadipe-depensa mga yan eh. Tayo na mga matatanda, kayo bilang magulang, kayo ang dapat lumaban para sa kanila. Tama-tama po kayo. Kinakailangan i-renew natin ang kaso. I-go, go, go muna talaga. Ayan, oh. Pati pong si SWD, narinig po ninyo. O, tama po, no? Maski biological mama siya at saka custody ng mama kasi may kamalian talaga eh. Yung eldest parang sumagot siya pero palingon-lingon pa. Pero yung ikalawa, direct to the point talagang sumagot. Eto, sina Ma'am Malu, no? Again, from CSWD. Yan mga yan, may training po yan sa pag-handle ng mga bata mismo. Dahil po dyan, Ma'am Malu, aasahan po namin ang tulong po ninyo na we conduct, again, reassessment dun sa mga bata po. Yes po, sir. Meron po kayong location ng mag-iina, ma'am. Oh, by now, Okay, okay. pupuntahan yun namin Okay. 27. Opo. Safe naman po. Oh, safe naman. Wala man. Okay man sila na. Parang good condition naman yung mga bata. Wala namang problema. Yung lolo po ba nasan, ma'am? Hindi pa namin na alam kung andito pa ba yun sa Ormoc o nandoon sa Libertad. Hindi ko nakikita yung lolo niya. Okay, pero hindi po kasama ng mga bata, ma'am, ha? Hindi. Malayo. Malayo. Corporal, ha? Asahan po namin yung tulong po ninyo para yung isasampa po nating kaso, kung kailangan pong patibayin, palakasin, gagawin po ng ating kapulisan din po yung kanilang role dito sa investigasyon po na ito. Okay po, sir. And Corporal, sana po palagi pong may naka-standby na WCPD sa inyong lugar. Opo, para po may mag-a-assist po kung sakali man po may mga emergency na pumupunta po sa inyong tanggapan. Tao lang naman tayong lahat. Kaya naman natin magpatawad. Pero ako, hindi mong gagaling siguro sa akin ang kapatawaran sa mga bata. Pero panagutan niya ang sala niya. Kasi kaysa sa yung masasabi natin, ma'am ba? Kaya nakakagawa ng sala ang isang tao dahil lang din sa mga sitwasyong para na di na siguro lumaki, hindi na kung sino-sino pa makagawa ng kasalanan. Panagutan niya ang kasalanan niya. Yan na kadugo naman niya yan eh. Sana kahit kunti lang. Kadugong kasi yan. Ako nga eh. Dito lang kayong bata pero napamahal na sobrang ingat namin yan pero malaki yung tiwala namin na andyan sa inyo. Mas doble yung ingat nyo pero ang nangyari kasi dito na yung nagsusumbo yung mga bata tsaka sana
panagutan mo sana yung kasalanan mo sa mga bata. Apo mo yan eh. 2 babae, mga bata pa eh. Sana kahit konting konsensya lang. Huwag naman din kayong baliwalayin yung mga nyo. Sasamahan po namin kayo sa tanggapan po ng CSWD, gayon din po sa WCPD. Thank you. Para din po makapaghain po umuli tayo ng kaso. Thank you. No? Sasama po kami sa Thank you. Ormoc Thank you. Leyte. Thank Opo, you po. isi-schedule po natin ito.